Sinisiguro ng isang agricultural group na merong sapat na supply ng isda sa bansa. Sa kabila ito na bumababang produksyon ng isda. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Walang shortage ng isda sa bansa. Yan ang sinisiguro ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Sa katunayan, nag-e-export pangaraw tayo ng isda. Taliwas ito sa sinabi ng Philippine Statistics Authority na bumababa ang produksyon ng isda at ilang lamang dagat. Pero ayon sa grupo, hindi lang tama ang pagbibilang ng PSA. Sa ngayon, bumaba rin daw ang konsumo sa isda, kaya hindi rin daw nagtaas ng farm gate prices ng mga lamang dagat. Hindi tayo nawawalan ng isda, wala tayong kulang na isda. In fact, we export. We export tuna, we export bangus, we export hipon, we export to 27 countries. And export price is actually way lower than domestic price. There's no rational reason to export if we don't have excess production. Naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na plano niyang magpatupad ng fishing ban para maiwasan ang overfishing at matiyak ang sapat na supply ng isda. Mayroon din daw mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan para sa breeding o pagpapadami ng isda. Hindi naman sinabi ng Pangulo kung saan ipapatupad ang fishing ban. Plano rin ng pamahalaan na magtayo ng dagdag na cold storage facilities para maiwasan ang pagkabulok ng mga hinuhuling isda. Samantala, nagpositibo naman sa red tide ang 8 lugar sa bansa. Kabilang dyan ang 5 bayan sa Capiz at ilang lugar sa Iloilo, Bohol at Zamboanga del Sur. Ibig sabihin nito, hindi ligtas kainin ang anumang shellfish at alamang na makukuha mula rito. Gayunman, ligtas naman daw kainin ang isda, pusit, hipon at alimango basta't lilinisin ito ng maayos. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.